Pag-ibig at kapayapaan ang malagay sa atin lahat. Isa po muling paanyaya mga kapatid. Pakinggan po natin ang pangaral ng kapatid Nelly. Dahil po sa pakikinig po natin, doon po nagsisimula yung pananampalataya natin. Tulad na lamang na nasulat sa Roma 10:17 na sinasabi. Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yung kapatid, yung pakikinggan po natin yung salita ni Kristo na binabasa ng kapatid na Eli. Dito po kapatid sa Bible study na natalakay ni kapatid Nelly ay yung apat na hiniti o mga ngabayo sa Apokalipsis. Ano nga ba ang kahulugan na mga dala ng apat na mga ngabayo na nasasulat sa Apokalipsis? Halina po kayo mga kapatid, pakinggan po natin ang kapatid na Eli. Muli po, kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, tayo'y nagpapasalamat sa Panginoon at narito tayong muli upang magbigay daan sa atin pong Worldwide Bible Study ngayong araw po na ito. At salamat sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng atin pong pagkakatipon, mga nakatutok sa atin sa social media at sa iba't ibang mga platforms na atin pong ginagamit upang makarating sa iba't ibang panig ng daigdig. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi, magandang araw mga kapatid, sa amang kayo naroon sa alinmang panig ng mundo. Salamat po, gayon din sa mga panauhin natin sa ating mga local chapter sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Gayon din sa ating mga taga-subaybay sa internet. Alam ko po na pati ang ating mga kaaway o kaibayo na naghahanap ng maipupuntos ay laging nakasubaybay sa atin. Pero salamat sa Diyos at sumusubaybay kayo. Makonsuelo ako kahit na sabihin pang minumura nyo ako. Yung mga nagmumura sa internet, naninira sa akin, okay lang. Basta't andyan lang kayo, andito naman kami. Okay lang po. It means something to me. Pag ang isang tao, binibigyan mo ng interest, ibig sabihin, hindi mo basta pwedeng itapon sa basurahan yung tao na yon. No? Somewhere in your heart, alam nyo na, kasi kung, ako kasi, pakinggan ko si Kibuloy, wala akong kagana-ganang pakinggan eh. Para tiyagain mo, makinig doon, wala eh. Walang epekto eh. Tataasan ka lang ng presyon. Pero makinig kayo sa akin. Alam ko, deep within your heart, meron kayong makukuha sa ating mga ginagawa. Lalo na pag ang ating ginagawa ay Bible study. Umpisa po tayo agad. Mahaba ang ating tema. Siguro hindi natin matatapos ito ngayon eh. Baka 3-4 na linggo ito para ating ma-resolve. Ang atin pong pag-aaralan ay ang isa sa itinanong sa ating Bible exposition nitong nakaraang linggo. Tinanggihan ko pong sagutin dahil napakahaba. Hindi po magkakasya ang oras doon sa Bible exposition. Maraming nakahilirang magtatanong. Kung sasagutin ko siya, ewan ko lang kung andyan siya ngayon. But ito, dahil sa kanya ito ating ipaglilingkod, ang 4 na hinete ng Apokalipsis. Pag-aralan po natin ang bagay na ito. Makita nyo kung gaano kalawak ang Biblia at kung gaano ito ka-authentic. Gaano ito katotoo. In all areas of life and in all areas of science, struggle, wars, glory, failures, and successes. Kung gaano katotoo ang Biblia. At para hindi po tayo magtagal, umpisahan na natin ang pagbabasa. Sa 6:1 po ng Apokalipsis hanggang versikulo 6, pakinggan nyo nakasulat. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak at narinig ko sa isa sa 4 na nilalang na buhay
na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay may isang busog. At binigyan siya ng isang putong, at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, "Halika." At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang mangagpatayan ang isa't isa. At binigyan siya ng isang malaking tabak. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada. At huwag mong ipahamak ang langis. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla, at ang nakasaito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya, at sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. Yan ngayon ang ating nabasa, mga kapatid. Sa Apokalipsis, ang libro po ng Apokalipsis ay tinatawag na Revelation sa Ingles. Yung salitang Apokalipsis o Apokalipsis, ang kahulugan po nun ay paghahayag o pahayag, pagbubulgar. Sabi po doon sa Greek Dictionary of Biblical Terms, pakibasa kapatid na Daniel. Ito po, Apokalipsis. From Greek 601, disclosure, appearing, coming, lighten, manifestation, be revealed, revelation. Tandaan niyo po, ang aklat ng Apokalipsis ay revelation o paghahayag. Pero ito, hindi paghahayag sa lahat ng tao. Hindi po. Itong Apokalipsis, pagkakamalian ito ng maraming tao. Kasi yung pagpapahayag na intended by God sa libro ng Apokalipsis, hindi po para sa lahat yun. Uno-uno ng Apokalipsis. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kaniyang mga alipin. Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at Kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kaniyang anghel sa Kaniyang alipin na si Juan. Unang-unang recipient ng revelation o Apokalipsis ay alipin ng Diyos. Sino? Kapatid na Luz, sino? Si Juan po, Brad Eli. Hindi. Sino po? Yung anghel na nagdala sa kanya. Ulitin mo kapatid na Daniel. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kaniyang mga alipin. Sa makatwid
ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali at kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Kaya ang Apokalipsis po, hindi pwedeng basta maintindihan ng kahit na sino eh. Bakit po? Ang unang-unang nakaalam niyan, siyempre galing sa Panginoon Kristo, di alam niya, no? Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Di ang Diyos pala nagpaalam kay Kristo. Di napasa kay Kristo. Si Kristo ngayon ang nagpapahayag nito sa kanyang mga alipin. Hindi naman sinabing aliping tao lang, kundi sa kanyang mga alipin. At kasama sa mga alipin ng Diyos ang mga anghel. 22:8-9 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin. At ng iyong... Ang anghel kapwa alipin. Kung ang Apokalipsis ay pagpapahayag sa mga alipin, kasama ang mga anghel doon, kapatid na... Naintindihan mo, kapatid na Luz? Opo, Brad Eli, naintindihan ko na po na ang isang alipin na sinasabi doon na pinagpahayagan ng Apokalipsis, yung anghel, hindi lang pala si Juan, pati yung anghel po. Ang anghel ang magbibigay kay Juan eh. No? Tapos kay Juan, pagkatapos na matanggap ni Juan, ipaalam at ipinadala sa magitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Anong gagawin ni Juan? Ang Apokalipsis ni Jesucristo ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Kaya mula kay Kristo, pumunta sa anghel, pumunta kay Juan, at sa kanyang mga alipin. Kaya ang Apokalipsis, hindi maiintindihan ito kahit kailan ng mga hindi alipin ng Diyos. Ang intensyon ng pagpapahayag na ito, hindi para sa lahat ng tao, pati ba naman yung mga demonyo, pati ba naman yung mga nandidemonyo, pati ba naman yung mga walang hiyang tao kasamang makakaintindi ng Apokalipsis. Ang intensyon ng Diyos ng pagpapahayag ng Apokalipsis ay pagpapahayag sa mga taong alipin ng Diyos. Sa kolokasyon ng Biblia, pagpapahayag sa kanyang mga banal. No? Sa isang talata ng Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 26. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kaniyang mga banal. Pagpapahayag o ang Apokalipsis ay para sa mga banal ng Diyos. Yung mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi yung mga taong kalaban ng katotohanan ng kalooban ng Diyos. Kaya makakaasa na tayo agad ng isang bagay, mga kapatid. Hindi maiintindihan ng lahat ng tao ang aklat ng Apokalipsis. Mari na itatanong nyo, bakit lang hirap intindihin ang Apokalipsis? Kaya ka siguro nahihirapang intindihin, hindi ka kasama sa pinagpahayagan. Kasi yung pagpapahayag o yung Apokalipsis, intended yon sa mga alipin ng Diyos. Kapatid na Daniel, okay ba yon? Opo, kapatid na Eli, yun po ay intended para sa mga alipin ng Diyos. Kung hindi ka po kasama doon sa mga alipin,
Ibig sabihin, hindi po intended yon para sa'yo. At hindi mo po yon maintindihan dahil hindi ka kasama doon sa pinag-ukulan po nito, kapatid na Eli. Yan. Ngayon, pagsasama-samahin natin para patunayan ko sa inyo totoo ang Biblia. I will dare you. I will disappear. I will challenge you. All of what is called now Christendom. I will challenge all of you. Kung totoo na kayo'y alipin ng Diyos, you must have understood the intent of the book of Revelation. Because this revelation is intended by God unto His servants. Unto His servants. Alipin. Sa Portuges, mas maganda, eskrabo. Maganda nga yung konotasyon sa Tagalog na alipin eh. Alam mo, mas tama ron para maramdaman natin, alila. Alila. No? Yung alipin, alila. Hindi napakataas na tao. Ang intensyon ng Diyos na pagpahayagan ng Apokalipsis. Unang-unang pruweba, si Juan. Si Juan at ang ibang mga alagad ng Diyos nung una, hindi naman nag-aral ang karamihan eh. Sabi ni Pablo, masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag mga kapatid. Hindi ang maraming mahal na tao. Hindi ang maraming marurunong ayon sa laman. Hindi ang maraming may kapangyarihan. Hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. Kundi, pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmanga ng sanlibutan. Kaya maging sa mga apostol, si Pedro at si Juan, mga pangunahing apostol, wala mang pinag-aralan yan eh. 4:13 ng Gawa. Pakinggan nyo. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Mga pangunahin sa apostol, walang pinag-aralan at mga mangmang eh. Kaya, hindi naman ang ibig sabihin, pag nakaunawa ka, napakataas mong tao, o kaya pag pinahayagan ka, napakarunong mo, wala ka rin kwenta. Kaya mo lang naman naintindihan, pinahayag sa'yo eh. Kahit naman kasi mayaman, pinaka-scholar sa lahat, kung hindi naman pagpahayagan ng Diyos, tiyak, mali eh. Papatunayan ko sa inyo. In this last 2,000 years, kung gaano katotoo ang sinasabi ng Diyos, na hindi lahat ng tao maiintindihan ang pahayag ng Diyos. Ito na. Doon sa 6:1 ng Apokalipsis, nang buksan yung unang tatak, ang nagbukas ay ang kordero. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Isulat ninyo ang talata at kayo rin, pwede nyo itong ipamahagi sa iba para makawala naman sila sa panluloko. No? Merong 4 na nilalang na buhay sa langit. 4 po yun. Yung 4 na yon, representasyon ng lahat ng buhay na ginawa ng Diyos. Bakit po? Yung 4 na nilalang na buhay, meron pong 4 na anyo yun. Representing ng 4 na anyo ng buhay na nagaganap na buhay. Ngayon, hindi ko na muna tatalakayin yung mga anyo ng 4 na nilalang na buhay kasi lalo namang napakalawak nun. Ang ating punto muna, yung 4 na kabayo
at 4 na mangangabayo sa Apokalipsis. Nang buksan ng kordero yung isa sa mga 7 tatak, sabi nung isa sa 4 na nilalang na buhay kay Juan, halika. At tumingin ako, sabi ni Juan, narito, isang kabayong maputi. Nakita niya, pagtingin niya, unang sa entrada ng revelation. Kasi revelation ito i-reveal ng Diyos sa kanya yung mangyayari, ano ba magaganap sa buhay, sa mundo, etc. Pagtingin ko, sabi ni Juan, may isang kabayong maputi. Yan. Tatandaan nyo mga kapatid, ang i-reveal kay Juan, yung mangyayari mula sa kanyang panahon para sa future. Hindi ang i-reveal sa kanya yung sa panahon niya paatras. Ito, ako ito binibigay sa inyo, yung mga intelligent students of the Bible in the Philippines and all over the world. We must be disciplined by the fact that what is going to be revealed to John by the angel sent by God are things that are surely going to come to pass. Basahin natin sa Ingles, kapatid na Daniel 1:1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Mapakaliwanag. Ang naka-content ng Apokalipsis, things which must shortly come to pass. Ang sabi sa Tagalog, sa makatwid bagay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. So we will not be dealing with things that have been done in the past before John. The book of Revelation strictly tells us, not like the book of Genesis, talking to us about the creation of the world, etc., etc. No? The book of Revelation is definitely revelation of things that must surely come to pass. Mga bagay na mangyayari mula kay Juan sa pahinaharap. Hindi mula kay Juan paatras. Meron na tayong guide para wag tayong maligaw. Ang mangyayaring ito sa Apokalipsis, mangyayari mag-uumpisa kay Juan para sa future. Hindi para paatras. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Mahalagang guide yan sa pag-unawa ng libro ng Apokalipsis. Ngayon, ang nakita ni Juan unang-una, ang mangyayaring unang-una, lumitaw yung kabayong maputi. Lilitaw ang kabayong maputi. Malapit sa panahon ni Juan. Nakukuha mo, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Lilitaw yung kabayong maputi malapit sa panahon ni Juan. Ano po ba ang malapit sa panahon ni Juan? Basahin natin kay Juan. Ano ba malapit sa panahon niya? 2:18 ng unang Juan. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Piligroso pala yung panahon ni Juan kasi doon pala sa panahon na yon nakatakdang lumitaw ang Antikristo. Nakasunod ka, Sis Luz? Opo, Brother Eli, yun ang pinakamalapit sa kanyang panahon.
Naiunawa mo ang ibig kong sabihin na ako hindi mo naman nauunawa dati, di ba? Opo, Brad Eli, hindi ko po alam dati yun. Ngayon ko lang po naisip at naintindihan yung sinasabi nyo na yun palang kabayong maputi, yun po ang unang lilitaw. Malapit yun sa panahon ni Juan, yun ang pinakamalapit. At ang pinakamalapit, yun ngang paglitaw ng mga antikristo. Huwag niyong kakalimutan mga kababayan, mag-uumpisa sa aklat sa panahon ni Juan, ang pangyayaring ipapakita sa kanya na marapat mangyaring madali. So, very close. Mag-uumpisa ang Apokalipsis sa panahon ni Juan, tapos up to the future. Ngayon, ang nakakamangha, unang-unang pinakita sa kanya yung paglitaw ng kabayong maputi. Basahin nga natin uli yung 6:2, kapatid na Daniel. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Dahil dyan sa deklarasyon na yan sa 6:2, ito na ang Iglesia Katolika. Yan ikang kabayong maputi, yang nakasakay dyan. Yan ang nakasakay dyan, ang Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang istorya. Ina Daniel. Ito po sa Catholic Irenaeus, a Catholic saint, an influential Christian theologian of the 2nd century, was among the first to interpret this horseman as Christ himself. His white horse representing the successful spread of the gospel. Various scholars have supported this notion, citing the later appearance in Revelation 19 of Christ mounted on a white horse, appearing as the Word of God. Furthermore, earlier in the New Testament, the book of Mark indicates that the advance of the gospel may indeed precede and foretell the apocalypse. The color white also tends to represent righteousness in the Bible, and Christ is in other instances portrayed as a conqueror. Yan ang paliwanag ng kauna-unahang isang nagpaliwanag ay si Irenaeus na isang Katoliko. Sabi nila, may sabi niyan, di natin inimbento yan eh. Nasa kasaysayan na yan eh. Itong paniniwala ng Katolikong ito, minana ito ng Sabadista. Asahin natin ang paniniwala ng Sabadista. Signs of the Time, a publication of the Seventh-day Adventist, July 13, 1942. Basahin natin, kapatid na Daniel. Under the first seal, as we have seen, a white horse appears, whose rider is given a crown, and he goes forth conquering and to conquer. In the symbolism of the Bible, white is an emblem of purity. When David prayed for a pure heart, he said, "Wash me, and I shall be whiter than snow." So the white horse of Revelation is a symbol of the pure church of Jesus Christ at the beginning of the Christian dispensation. The doctrines of Jesus were pure. They came direct from heaven with no admixture of error or tradition. Yan. Naihawa ng Iglesia Katolika ang Sabadista. Hindi lang sila. Ang saksi ni Jehovah, nahawa rin. Si Kristo raw yon, yung nakasakay sa kabayong maputi. Arahin natin, from the paradise lost to paradise regained ng saksi ni Jehovah,
page 182 to 185. Pakinggan nyo. Revelation chapter 6 tells us of 5 horses and 5 horsemen. It is important to know what these horsemen mean. First, the Bible describes a white horse, and the one seated upon it had a bow, and a crown was given him. Revelation 6:2. This horseman pictures Christ Jesus after God crowned him king AD 1914. Isang katarantaduhan na naman ito. Si Kristo raw yon, sapagkat ang Diyos daw ang naglagay ng korona kay Kristo noong 1914. Napakalayo naman ang diferensya. Sa panahon ni Juan, unang siglo. Ibig sabihin 19 na daang taon bago nakoronahan yung... nung makita ni Juan, may korona na pala sa saksi ni Oba pala, mag-iintay pa ng halos 2,000 taon bago makoronahan Abe, hindi yun ang nakita ni Juan. Kasi malapit sa panahon ni Juan yun kita nyo mga kapatid, si Kristo raw yun. Pareho lang sila ng Katoliko at saka ng Sabadista. Kaya lang, masyado namang grabe itong saksi ni Oba kasi si Kristo nakoronahan lang 1914. Sa Biblia, hindi po ganon. Makikita nyo lahat yan. Eto pa. Ang isa pa. Ang Iglesia ni Manalo. Wala naman tayong inaatake. Tinitignan lang natin ang katotohanan. Ang Apokalipsis, hindi nga maiintindihan ng lahat. Yan na ang pinakamalalaki at pinakamatalinong relihiyon Pakita ko sa inyo, lahat ng yan mali. Pakinggan nyo. Ito po ang leksyon ukol sa doktrina bilang 34, ikatlong taon by Felix Manalo. Ang nilalaman ng unang tatak at ang kahulugan. Pasimula, ano ang kahulugan nitong aklat na tinatakang mahigpit ng 7 tatak? Number 1, itinulad sa aklat na may tatak ang pangitain. Apokalipsis 5.1, Isaias 29.11. A. Mga pangyayari sa panahong darating. Apokalipsis 1.19. 2. Palulon ang aklat na pinagtularan. Ezekiel 2.9. 3. Ang tanging makapagbubukas ng tatak. Apokalipsis 5.2.5, 22.16. Ano ang nakita ni Juan nang buksan ang unang tatak? 1. Isang kabayong puti. Apokalipsis 6.1.2, Jeremias 45.3.4, Zacarias 6.2.5, 1.7. 2. Ang puti ang karapat-dapat. Apokalipsis 3.4. 3. Si Kristo ang tapat at totoo. Apokalipsis 19.11.1.5. 4. Ang busog at palaso, katotohanan, kaamuan at katwiran. Awit 45.4.5. Yan ang paniwala ni Manalo. Si Kristo raw yung nakasakay sa kabayong maputi. At si Kristo raw yung nagtatagumpay upang magtagumpay. May busog. May busog. Sandatang pampatay. Yan po. At marami pang iba. Lalong mga pinakadakilang relihiyon daw sa mundo, nagkaisa na si Kristo ang nakasakay sa kabayong maputi. Ngayon, tatanungin ko kayo mga kapatid. Sa prinsipyo ng Biblia, ang totoo, hindi sumasama sa barkada ng mga gago. Tandaan nyo yun. Hindi nakikisama ang totoo, ang katwiran sa mali. Hindi kasama yon. Sa anumang lakad, hindi kasama yon. Basahin natin ang isang talata ng Biblia. 2 Korinto 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga di nagsisisampalataya
sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Di bang magsama yung liwanag at dilim? Hindi. Yung katwiran at yung kalikuan, righteousness and unrighteousness, pwede ba magsama? Hindi. Eh kung si Kristo itong nakasakay sa kabayong maputi, ba't naman makikiparkada siya dun sa iba pang 3 kabayo? Na ang kasama nung yung kabayong maputi rito na 3 mga ngabayo pa, yung isa kamatayan. No? Siya ang mag-uumpisa ng gera, ng kung ano-anong gera sa mundo. Basahin natin ang 6:4, kapatid na Daniel, uli. At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan, at upang mangagpatayan ang isa't isa, at binigyan siya ng isang malaking tabak. Kung palang kabayong mapula, abay, ang nakasakay pala ron eh, kriminal. Nag-alis sa lupa ng kapayapaan. Mabuti ba yon? Eh, ang gusto ng Diyos ang kapayapaan manatili eh. Eh, yun ang nag-alis eh. O, eto pa yung isa. Versikulo 5, kapatid na Daniel. At nang buksan niya ang 2 tatak, ay narinig ko sa 2 nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim. At yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kaniyang kamay. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa 1 denaryo ay 1 takal na trigo, at sa 1 denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Aba, yung palang representasyon ng kabayong maitim, aba, ibig palang sabihin yan eh, masama rin. Bakit? May hawak na timbangan sa kamay. Ang mahal naman. Biro mo, 1 denaryo, 1 takal na trigo. Alam nyo, nung panahon na yon, mga kapatid, ang 1 denaryo, yun ang sweldo mo maghapon. Ayon dun sa talinghaga ni Kristo. Mahirap lang basahin natin lahat, napakahaba eh. Ang 1 denaryo, a whole day's wage. Kaya ang napag-usapan nung nagpapatrabaho dun sa ubasan, maghapon siyang magtatrabaho, 1 denaryo sweldo niya. Lalabas pala, itong ipinakikita nung kabayong maitim, para bang kakapusan sa buhay. Na ang mabibili mo lang sa isang maghapong pagtatrabaho, 1 takal na trigo, hindi ka makakabili ng pang-ulam. Wala kang mabibiling baking powder eh, para sumarap yung tinapay mo eh. O, meron pang isang salita ritong dapat maintindihan. Pero hindi natin ngayon yan pag-aaralan sa darating pa. Sabi niya, huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Ano? Sa panahon pa lang ito ng kabayong maitim, ang langis, napakahalaga. Kung yung trigo, 1 takale, 1 denaryo, abay lalong mahal yung yung langis at saka yung alak. O, merong gustong sabihing bagay ito eh. Hindi ko palang muna itatouch dahil para nakabitin sa alaala nyo. Pero hindi maganda ang ipinahihiwatig ng kabayong maitim. Kulay na kulay pa lang. Maitim na. Ngayon, yung susunod na kabayo, kapatid na Daniel,
At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika." At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa, na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Kita nyo mga kapatid, yung palang kabayong maputla, masama rin pala ibig sabihin nun. Mamamatay din yun eh. Kung atin ngayong susumahin itong apat, lahat nitong apat na kabayo, mamamatay ito. Pati yung nasa maputing kabayo, mamamatay din. Meron siyang daladalang busog, abo. Ang bo, para pumatay ng, yun inihahagis, ano? Puro mamamatay ito ng tao eh. Itong magkakabarkadang ito, puro lagi man dala-dala nito. Huwag kayong magagalit agad sa akin mga kapatid. Maliliwanagan nyo. Ibuksan nyo lang isip nyo. Kalimutan nyo sandali turo ng pare, turo ni Manalo, turo ng saksi, turo ng sabadista. Kunyari, wala pa kayong alam, kumbaga back to zero kayo. Para maintindihan nyo ang punto ko, itong apat na kabayo at mga ngabayo ay representasyon ng mga lagim na mangyayari sa mundo. Malagim na bagay. Mula sa kabayong maputi hanggang sa kabayong maputla. Maputi, mapula, maitim, maputla. Magkakabarkada ito. Kaya nga nakita ni Juan sila eh. Magkakasama sila apat eh. Si Kristo ba babarkada rito sa mga ito? Hindi, tiyak na tiyak. Bakit? Si Kristo nangangabayo rin, pero may iba siyang kabarkada o kasama. 19 ng Apokalipsis, versikulo 11. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo, at sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kaniyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kaniyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kaniya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. Amen! Tanong nyo, ang liwanag ang kasama ni Kristo, puro mapuputi rin ang sinasakyan. Abay, itong kasama nung kabayo dun sa 6'2", iba-ibang kulay na kabayo eh. Technicolor nga sila eh. O paano mo ngayon sasabihin si Kristo yun? Ang nakita ni Juan, nang makita niya yung berbo nakasakay sa kabayong maputi, at masdan nyo mga kapatid, uulitin ko lang ang 19:11. Nakita kong bukas ang langit, narito. Isang kabayong maputi, yaong nakasakay dito, tinatawag na tapat at totoo. Ito palang mga ngabayong ito, nasa langit lang galing. Ito yung tapat at totoo na humahatol sa katwiran at siya'y nakikipagbaka. Tapos, ang kanyang mga mata ningas ng apoy.
parang ligas ng apoy. Ang kanyang ulo, maraming diadema, maraming putong. Yung nasa 6'2", isa lang ang putong, isa lang ang korona. Pakinggan nyo, balikan natin, no? 6'2". At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong. Ilan ang putong niya? Ilan ang korona niya? Isa lang. Itong kabayong maputi na ang nakasakay ay tinatawag na berbo ng Diyos. Basahin natin uli ang 19:12, kapatid na Daniel. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. Hindi siya yan. Hindi siya yung unang kabayong maputi. Itong kabayong maputing ito na tinatawag na ang nakasakay ay berbo ng Diyos, marami siyang diadema sa ulo. At siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man di nakakaalam kundi siya rin. Tapos, siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. Ang kanyang pangalan tinatawag ang berbo ng Diyos. Si Kristo ito. Tapos sa 14, ang hukbong nasa langit sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong maputi. Inyo, lahat ng kabarkada niya. Puro maputi ang kabayo nila eh. Puntahan ngayon natin ang 15, kapatid na Daniel. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas, upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa. At sa bibig niya, nung berbo, lumalabas ang isang tabak na matalas. So ang kanyang tabak, ang kanyang arm, anong tawag doon? Armas. Weapon. Wala sa kamay. Yung kabayong maputi sa 6, yung nakasakay doon, may busog sa kamay. Sandatang pampatay. Itong berbo, ang kanyang sandata lumalabas sa bibig. No? Isang tabak na matalas lumalabas sa bibig. Ano ba yung tabak na matalas na yun? Na lumalabas sa bibig ng berbo o ni Kristo. Basahin natin ang tabak na matalas 4:12. Lumalabas sa bibig ni Kristo. sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yan. Ang lumalabas pala sa bibig ng berbo, isang tabak na matalas, larawan pa yun, pala yun ang salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, susugatan nun ng mga bansa. Lahat nung ayaw sumunod, susugatan nun. Masasaktan ka. Pero hindi ka papatayin. Hindi ka gaya nung nasa ulo, tapos ang kanyang sandata, hindi niya hawak sa kamay, nasa bibig niya lumalabas. At yun ang salita ng Diyos. Pakinggan nyo ang 6 ng Efeso 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Amen. Kaya si Kristo ang dala-dala, sandata, salita ng Diyos.
lumalabas sa bibig. Yung isang nakakabayong puti, ang daladala busog para kay manalo. Yun daw ay si Kristo may dalang busog. Dito tayo naligaw. Pakinggan nyo mga kapatid, uulitin ko ang 6:2 at 3 ng Apokalipsis. 6:2 na lang, kapatid na Daniel. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Diyan tayo karaniwang naligaw ang mga nagbabasa. Kasi ang nilagay sa Tagalog, siya yumaong nagtatagumpay upang magtagumpay. Kung ako po ang magta-translate ng Biblia, hindi nagtatagumpay upang magtagumpay ang aking ilalagay. Kasi ang salitang Grego na ginamit ay nikao. Nikao. To subdue. Para lumupig at manlupig. Yung nakasakay sa kabayong maputi ay para lumupig at manlupig. Meron na yata ngayong translation na mas maganda. Itong bagong ang Biblia na bagong translate lang, nakuha nila yung diwa. Hindi kagaya ng mga unang Biblia. Basahin natin sa bagong ang Biblia, kapatid na Daniel. Tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumulupig at upang lumupig. Makita nyo, yung nasa kabayong maputi, ang misyon nun, manlupig. Manlupig, masama ibig sabihin nun. Yung nakasulat na to subdue. From the word 35:29, yung nikaho, to subdue, to conquer, to overcome, to prevail. Magtagumpay, pwedeng sabihin magtagumpay, sa kanyang panlulupig. Manlulupig itong nasa kabayong maputi. Alam nyo, sikreto dyan, mga kapatid. Yung panlulupig na yan, masama ang pinaggagawa nung nakasakay sa kabayong maputi. Gusto niyang lupigin ang mga, alam niyo kung sino lulupigin yan? Iyon ang sabi sa Pasyon. Lahat niyang mga kaaway. Sabi sa Pasyon, Eto niyo, babasahan ko kayo ng Pasyon. Napakagandang istorya nito. ang kaniyang mga aral masasama, di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbaban tog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Di impostor ito. Hindi siya ang talagang Kristiyano, pero ibabantog niya, siya ang Kristiyanong tunay. Tapos, ang sabi sa Pasyon, tuloy natin. Ang lahat niyang kasama, mamamansag na propeta, hihibuan ang lahat na nang magsisampalataya sa lihis na
aral niya. Ito pala'y magpapanggap ng mga propeta ang kasama. Tapos siya ang Kristiyanong tunay, sila ang totoo. Pero ang kanilang aral, lihis. Ano pa susunod? Ang sinumang sumalangsang at sa Kanya ay sumuway, kambing na parurusahan ng dusang makamamatay para ng martir na tunay. Aba, ito nga pala'y papatay. Pagka nilabanan mo ang aral niyang mali, papatayin ka. Nitong antikristong ito na sinasabi ng pasyon. Sino ito? Itong suka, ban at lilo, magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Ito pala yung Antikristo. Hindi pala yan yung Kristo. Antikristo yan. Pero magpapanggap yan na siya ang Kristiyanong tunay. Sabi ng pasyon, siya ang magtatanghal na siya ay propeta. Tapos, pagka sinalangsang ang aral niya, ipapapatay niya ang mga tao. Papatayin niya. Basahin natin ang hula ni Propeta Daniel kung ano mangyayari sa mga panahong hinaharap. Pagkatapos ni Propeta Daniel, 7:25 ng Daniel. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Yun, ang liwanag. Yung Antikristo, lilipulin niya ang mga banal. Kaya pala siya meron pala siyang busog, no? Na ang gagawin niya ay lulupig at manlulupig. Patay siya, yung Antikristo. Nakasakay ito sa kabayong maputi. Pero ang layon niya, pumatay. Lumupig at upang lumupig. To conquer and conquering and to conquer. Kaya pala naman tinatawag na conqueror, mapapatay niya pati mga banal ng Diyos. Naku, daing ipinapatay. Pagkatapos ni Juan, naku po, libo-libo ang pinapatay, daan-libo ang pinapatay nitong Antikristong ito. Pagkatapos ni Juan. Kasi namatay si Juan, ang pinakahuli niyang isinulat ang libro ng una, ikalawa, ikatlong Juan. Na ang sabi niya, doon sa unang Juan, darating na Antikristo, dumating na, yun ang oras nila. Huling, yung aklat niya na yun, sinulat niya yun, 98 AD. Maaari, pagkatapos ng 98 AD, ay si Juan ay namatay na rin noong unang siglo. Kaya sa early part of the 2nd century. Kaya expected natin, ayon sa Biblia, na pagkamatay ni Juan at ng ibang mga apostol, mag-uumpisa na ang kapangyarihan ng Antikristo. Yon ang inilalarawan ng kabayong maputi na ang nakasakay doon, yumaon upang lumupig, manlulupig at upang lumupig. Conquering and to conquer. Ewan ko kung paano pagkasali rito sa ibang wika sa Pilipinas.
sa Cebuano, nga nakadaog ug aron sa pagdaog. Ayan, no? Talagang mananaig ito. Manlulupig ito sa Kapampangan, magtagumpe, parang sa Tagalog, upang magtagumpay. Pero talagang sa Kapampangan maganda, magdaog. Ne? Talagang siya, he will conquer. Tapos doon sa ibabaligi, ketapno agbaligi. Di ko alam sa Ilocano kung tama yung pagkakatranslate. Sa Bicol, nandadaog, asin mandadaog. Talagang malulupig ito. At sa Hiligaynon, nagapangdaog kag sa pagdaog. Alam nyo mga kapatid, itong nasa kabayong maputing ito ay masama intensyon ito. Hindi ito si Kristo. Napakalaki ng pagkakaiba. Kasama siya ng ibang mangangabayo, iba-iba kulay. Si Kristo ang kasamang mangangabayo, puro maputi sila. Tapos itong nakasakay sa kabayong maputi na ito, sa 6:2 ng Apokalipsis, merong busog. Si Kristo, walang busog sa kamay. May lumalabas na tabak sa bibig na simboliko ng salita ng Diyos. Itong Antikristo, yung nagpapanggap na Kristo, ito ay impostor ito, kaya maputi rin siya, no? Siya ay, may isang korona. Yung si Kristo, maraming diadema, nabasa natin. Marami siyang korona. Napakalaki ng diferensya. Hindi naintindihan ito ni Manalo, ng Papa sa Roma, hindi naintindihan ito ng Sabadista, hindi naintindihan ito ng Saxinioba. Patunay na hindi sila alipin ng Diyos. Kasi ang Apokalipsis, para sa mga alipin ng Diyos. At napakasama na ipalagay mo si Kristo itong nakasakay sa kabayong maputi na ito na yumayaon upang lumupig at manlupig. Alam niyo kung bakit? Hindi naman ko maputi maputi nga eh. Bakit? Siyempre yung impostor, yung magpapakunwari, kung maputi yung original, maputi rin siya. Di ba ganon? Mamemeki ka ng 1,000 pesos. Ano ang kulay ng 1,000? Kulay parang blue at saka lila na light. Alam ka naman, lagyan mo yelo. Nahuli ka na agad. Wala namang 1,000 pesos na sa Pilipinas yelo. Ang yelo, yung pera ni Cory, mga dilawan. Pero ang kulay ng mga hindi dilawan, hindi dilaw. Naintindihan mo ako, Sis Luz? Opo, Brother Eli, yung kulay bluish, yun yung 1,000. Pagka Kung ginawa mamemeki ka ng 1,000, ano ikukulay mo? dapat po blue din, bluish din. Ayun. Basahin natin ang sabi ng Apostol Pablo, 2 Korinto 11:13. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kita nyo mga kapatid? Talagang may impostor, may magpapakunwari. Kung ginagaya mo si Kristo, saan ka sasakay? Di sa kabayong maputi rin. Ano na isusuot mo? Di maputi rin. Ayan. Kaya ito, isang revelation na napakalapit kay Juan. Tandaan nyo, pagkatapos ni Juan, mananagana ang Antikristo. Ano ngayon ng ating i-expect pagkawala ni Juan? Matutupad yung revelation na pinakita sa kanya.
Ang revelation na yon, nararapat mangyaring madali para alam ng mga Kristiyano na dumarating na ang Antikristo. At ang possibility, unang-unang possibility na lagim na mangyayari sa mundo, the surgence, no? O levantamento do Antikristo. The rising of the Antichrist. Paglitaw ng Antikristo. Yun ang pinakamalapit kay Juan. Tandaan nyo, ang Apokalipsis, binigay kay Juan para ipakita sa kanya ang bagay na nararapat mangyaring madali. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang umpisa ng Apokalipsis, panahon ni Juan. Doon mag-uumpisa pasulong, hindi pabalik. Kasi ang Antikristo doon lilitaw pagkatapos ng panahon ni Juan, madali lang, lilitaw na. Buhay pa nga si Juan, sabi niya, lumitaw na yung mga Antikristo eh. Buhay pa si Juan noon, sabihin niya yon. 98 AD nung isulat niya yan. Basahin uli natin, kapatid na Daniel, 2:18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kita nyo? Buhay na buhay pa si Juan nung isulat niya yan. 98 AD. Alam niya na ang pinakamalapit na mangyayari pagkawala niya ay ang paglitaw ng Antikristo. Yan din ang sinabi ni Pablo. Pakinggan nyo sa 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Nakita nyo? Sabi ni Pablo, pagkaalis ko, pagkamatay niya, at pagkamatay din ng ibang mga apostol, ang mga ganid na lobo papasok sa kawan o sa iglesia. Ito yung Antikristo eh. Mga ganid na lobo ito eh, tawag ni Kristo. Si Kristo rin nagbigay ng babala, 7:15 ng Mateo. Pakinggan nyo. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Ang mga bulaang propeta lilitaw pagkatapos ng mga apostol, magdadamit ng tupa, maputi nga. Pero ka ba naman nakita ang tupa kulay violet? Maputi nga. Pagkatapos ng mga alagad ng una, sinabi ni Kristo, sinabi ni Pedro, sinabi ni Pablo, at sinabi ni Juan. Si Juan ang tumanggap ng libro ng Apokalipsis, siya ang mangyayari sa hinaharap mula sa kanya, ang unang-unang lumitaw Antikristo. Ang unang-unang tatak ng buksan ng kordero, ang unang tatak nakita ko, sabi niya, isang kabayong maputi. Ang nakasakay maputi rin ang suot. No? Full vestment ng impostor. Pero hindi maipagkakaila, iba siya kay Kristo. Kasi isa lang ang korona niya. Tapos ang kanyang daladala sa kamay, busog o pana. Si Kristo naman, ang kanyang armas, yung tabak na lumalabas sa bibig. Nakasakay siya sa kabayong maputi. Ang kanyang kasama, nakasakay din sa kabayong maputi. Ito namang isang ito, kabayong maputi ang kasakay niya, pero ang kasama niya, multicolored. Maitim, mapula, at saka maputla. Puro kawalangyaan at lagi mandaladala sa mundo. Mga kapatid, dito, at this point of our study, gusto kong tawagan si Sis Luz, mag-ano ka nga sa ating mga bisita kung nakita nila yung diferensya
nung antikristo, nung impostor, dun sa talagang Kristo, bago natin ituloy ito, kapatid na Luz. Opo, sige po. Pwede po kapatid na Randy, ito ang asawa ni kapatid na Ellen. Matanong lang po namin kayo, naintindihan niyo po yung pinapaliwanag ni Brad Eli, dalawang klase po ng kabayong maputi ito. Naintindihan niyo po yung pagkakaiba? Opo, ang pagkakaiba po, yung isang sakay ng kabayong puti, isang corona, isa po isang antikristo. At yung totoo naman po na si Jesus ay yung marami siyang corona, saka yung ang bali ang sandata niya, yung kanyang bibig. Kung ano yung sinasalita niya. Yun Tapos po, yung mga pagkaiba. kabarkada niyang, yung nakasakay sa kabayo, ano po yung kabarkada niya? Yung kabayong puti din po. Ayun. Nagaling sa langit. Samantalang yung Nakasunod sa isa, anong mga kasama kanya. naman po? Iba-ibang kulay po. May kulay pula, kulay itim, saka yung maputla. Ayun, salamat sa Diyos. Puro mangdaraya yon. Opo. Si Sis Caroline. Kapatid na Randy, ako naman po makapagtanong sa inyo. Huwag niyo sanang ikagalit. Kapatid na Randy, Opo. naniniwala ba kayo ngayon mali ang interpretasyon ng Iglesia Katolika? Opo, kasi po wala pong mga aral na ganun eh. Ang pagpaliwanag po ay hindi po makikita doon. So parang nilalagpasan po yung ano po yung totoong nakasulat sa Bible po. Di mali rin pati Iglesia ni Manalo, Saksi ni Jehovah, at saka mga Sabadista, na silang lahat nagkaisa-isa. Si Kristo raw yung nakasakay dun sa kabayong maputi na may barkadang iba-ibang kulay. Opo, para po yung isang sumabay po doon sa panon ng mga tupa, na ang suot po niya ay kulay puti, kakulay po ng mga tupa, pero siya pala ay isang mabangis na lubo. Siya mismong tutuklaw doon sa mga kasama niya. Ayan. Salamat kapatid na Randy. Sana lagi kayong dumalo. Sa Lunes uli, kung loloobin, meron ulit tayong Bible Exposition. Tapos sa Miyerkules uli, kung loloobin ng Diyos. Tapos sa susunod na Biyernes, meron ulit tayong Bible Study. Lalo po kayo kapatid na Randy. Opo, nag-ano na po ako ng doktrina po. Kasi nung nagdoktrina po yung asawa ko, ako po ay nasa trabaho, lagi pong bitin yung oras ko pag-uwi, gabi na. Ngayon po, nagre-review lang ako nag-viewing na lang po ako sa, yung sa doktrina. Kanina hindi po ako nakadalo kasi hindi ko natuloy kasi hapon na. Dito na lang po ako sa Bible study po. Para mas maintindihan ko po yung mga aral. Salamat sa Diyos. Salamat kapatid na Randy. Islus? Opo, salamat sa Diyos. Sis Caroline, ito, isang Katoliko. Kapatid, naintindihan mo yung pinaliwanag ni Brad Eli? Opo. Ano ang masasabi mo sa iyong narinig? Based po sa aking narinig sa sa Bible study sa araw na ito, yung size 2 ng Apokalipsis na sinasabi na yung mga puting kabayo, iba-iba yung mga kasama niya, may maitim, may maputla, tsaka mapula, which is yun ay mga masasama yun ng mga layunin yun. At yung sa Apokalipsis 19:11, yun nga, yung si Kristo po talaga si Kristo po talaga yun kasi yung mga lumalabas sa kanyang bibig is mga salita ng Diyos. Tapos, yung sinasabi ng Katolika, Iglesia ni Manalo, sa Jehovah, na si Kristo daw po yung nakasakay sa kabayong puti, which is mali po ang paniniwala nila. Tapos yun nga, yung talaga, si Kristo po talaga kasi yung makatotohanan yung sa size 2 ng Apokalipsis. Si Kristo yun nasa 9:11. Ano yung mga kasama niya? Yung mga kasama niya? Mga kasama po niya is lahat po mga puting kabayo. Ayun. Kaya iba siya. Ngayon, itong naintindihan natin na to, naintindihan mo rin yung sinabi ni Brother Eli na ang makakaunawa ng Apokalipsis ay
alipin ng Panginoon. So, ibig sabihin, kung hindi ito naintindihan ng Katoliko, Iglesia ni Manalo, ano sila? Mga, ano po, Alipin ba sila ng Diyos? hindi po. Hindi. Bakit hindi sila alipin? Kasi po, mali po ang paniniwala nila. Kasi hindi nila naintindihan Hindi ito. nila Ayun, naintindihan. salamat sa Diyos. Yan, Sis Caroline. Isa pa si kapatid na Rohan. Asan siya? Sige. Ayan, si Brother Rohan. Katoliko rin siya. Kapatid, naintindihan mo ito? Opo, kapatid na Luis. Anong naintindihan mo? Base po sa narinig ko po ngayong gabi sa Bible study po natin, sa Apocalypse po, nagbigay po sila ng mga hula at isa po doon ay yung pagdating ng kabayong puti. Tapos po parang representation po yun ng mga antichrist o mga bulaan at mga taong uwad na ililis ka sa katotohanan. So, isa pa pong karagdagan ay sa yung kabayong itim, mapula at saka maputla po, parang representation lang din po yun ng mga catastrophe po na mangyari sa ating faith, sa pagkawala po ng kapayapaan, kamatayan, at yung parang kagatuman po. So, parang evidence lang din po yun na yun sa hula po, nangyayari po ngayon sa present time and age po natin na patunay po na totoo po yung mga hula na itinala sa sa Apocalypse. Ayun. Yung isang kabayong puti na sinasabi, ano masasabi mo doon? Naintindihan mo yon na dalawang klase yung sinasabi na nakasakay sa kabayang maputi? Opo. Ano yung isa? Yung isa po, yun po yung sa mga antichrist po or yung mga taong gusto pong ilist tayo sa katotohanan. Yung isa naman po ay si Kristo na ipinupush po at pinapakilala po sa atin yung katotohanan. Ang mga kasama ni Kristo, paano natin malalaman na siya yun talaga, na si Kristo yun? Yung mga kasama po ni Kristo ay mga nakasakay din po sa mga puting kabayo. At yung kanyang armas, ano? Salita po ng Diyos na mas matalim pa po sa tabak. Na lumalabas sa kanyang Bibig po. bibig. Samantalang yung isa anong armas? Yung impostor. Busog po na upang makapatay po ng mga tao at paniniwala. Ayun. Salamat sa Diyos. Si kapatid na Dr. Anselmo, asan? Doc, itong aral na ito ba narinig niyo na po dati? Sa totoo po, ngayon ko lang ito narinig. Ang naintindihan ko po ngayon, parang kinukumpara yung dalawang puting kabayo na may nakasakay rin na dalawang puting nakasuot ng, dalawang tao na nakasuot din ng puti. Yung una hong kabayo, ang mga kasama niya, mga iba-ibang kulay. May maputla, may mapula, may maitim. Na nagsisimbolo ho ng mga kasakunaan, mga kasamaan. Yan po namang isang puting kabayo na ang kasama niya ay mga kasama niya, mga puting kabayo rin at mga puti na nakadamit din ng puti. Na ang lumalabas sa kanya ay mga salita ng Diyos at ano pa to? Lumalabas sa kanyang... salita ng Diyos. Opo. Saan po? Nasaan yung armas niya? Sa bibig niya may lumalabas na mga salita ng Diyos. Ayun, tabak. Opo. Tapos po, Yung mga kasama po niya, yung pong mga kasama niya ay mga nakasakay din po sa kaputing kabayo at mga puti din ang kanilang suot. Na ibig sabihin ay mga kasamaan siya ni Kristo, sila ay mabubuti. Tapos ano po ba ito? yung isa naman po, ano po ang dalang armas? Yung isa ho, ang dala niya ay pana. Na parang ibig sabihin, manlulupig at manlulupig. Si Kristo naman, ang dala ay yun nga po, yung salita ng Diyos at ano pa ba isa?
Ayan. Ano po ang masasabi nyo ngayon, kapatid na Doc Anselmo, yung sa paliwanag ni Brother Eli kanina, yung sinasabi niya sa umpisa, na ang Apokalipsis ay mauunawaan lamang ng alipin ng Panginoon. Ngayon ba naunawaan po ninyo ito, kapatid? Opo, naintindihan ko na. Ang ibig pong sabihin, hindi po maintindihan ng mga katulad ng mga Katoliko, Iglesia ni Cristo, Sabadista, at saka mga iba pang relihiyon. Kasi nga po, hindi sila mga alipin ng Diyos, hindi sila mga banal na pinagbanal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Punta mo tayo sa Angeles City, Pampanga. Kapatid na Perlito Esteban, isang Katoliko under indoctrination. Sige po, kapatid na Perlito, naintindihan niyo po ito? Naintindihan ko po, maliwanag na maliwanag. Ang mga nakakabayo pong, unang nakakabayong sinabi po ni Bro Eli, yung 4 na magkakaibang kulay, at ang unang nakakabayong nakaputi, na pinapaniwalaan ng mga ibang reliyon na yun ay si Jesus Christ, na hindi pala. Ang pagkakaiba ng ang isang kabayong na nakapaputi, na maraming korona at may mga kasunod na maraming kabayong nakaputi, yun ang tunay na Jesus Christ. At ang nakakaintindi lang po noon, kaya nasabi Bro Eli, sana maging alila po tayo para maintindihan po natin yung Apocalypse. Talaga pong napakahirap intindihin. Pasensya na po, kulang po ako sa aral, kaya nandito po ako sa inyo ngayon. Tama, kapatid. Huwag ka humingi ng pasensya. Salamat nga, nandiyan ka eh. No? Isang punto pa, Sis Luz, kapatid na Daniel, bakit ang Panginoon Kristo nakasuot ng puti at yung kanyang mga kasama nakasuot din ng puti? Ano ba ang kahulugan nun? Basahin natin ang 19:13 uli, kapatid na Daniel. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay. Yan. Ang lahat ng kasama ni Kristo, ang nakadamit sila mga linong puti, maputing dalisay. No? Sa Apokalipsis mismo, ano kahulugan ng linong maputi at maputing dalisay ang damit nila? Ano kahulugan nun sa Apokalipsis? Pakinggan nyo, sa kanya ipinagkaloob. 19:8. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Pasimbolism pala yun ng matutuwid na gawain ng mga banal o ng mga alipin ng Diyos. Kaya sa damit na damit pa lang magkakakilala na eh. Paano? Yung damit pala, gawa pala yun. Gawa. Mga ugali, mga practices in life. Lahat ng kasama ni Kristo, mga nakaputi rin, pati kabayo na sinasakyan nila, puti rin. Pati kanilang damit, puti rin. Ba't puti? Ang simboliko ng puti sa Biblia, matutuwid na gawa. Yung Antikristo, puti rin. Pero anong gawa? Ang kaniyang mga aral. Sabi ng pasyon na hindi ako may sabi. Masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay. Ako mahalay pala ugali. Ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Namamansag na sila ang Kristiyanong tunay.
pero ang kanilang mga aral masasama, hindi katwiran. Ang kanilang ugali mahalay. Kaya nga may mga pedophilia pa pati ba naman bata 3 taon, 4 na taon bata, naglilitawan na ngayon. Yung mga bata na yon, matatanda na naglitawan sila. Naku po, patawarin. Sana may ideya kayo. Bakit ang Kristo'y nakasakay sa kabayong maputi, ang kasamahan, puro kabayong maputi at ang mga nakasakay sa kabayo na yun ay mga may damit na mapuputi. Yon ang simbolo ng matuwid na gawa ng mga banal. Pero yung isa, nakasakay sa kabayong maputi, ang damit maputi rin. Pero damit ng pagpapakunwari. Peke. Kumbaga, 1,000 piso rin, pero peke. Walang gold value. Yan po ang unang tatak o unang pangyayari na nakita ni Juan sa libro ng Apokalipsis. Unang ipinahayag sa kanya ng buksan ang unang tatak. In order, unang-unang lagim na mangyayari sa mundo, ang paglitaw ng Antikristo. At tandaan nyo mga kapatid. Ngayon, ano yung ikalawang kabayo at ikatlo at ikaapat, yan po ang ating pag-aaralan kung loloobin ng Diyos sa susunod na Biyernes. Kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, samantalang maganyaya din muna po tayo. Interesado ka ba rito? Opo, maganda pong, napakaganda po na maintindihan at nakakatuwa din po na nakikita natin yung ating mga panauhin na nasusundan po nila at naintindihan nila, hindi kagaya noong mga pinaliwanag, noong mga lathala ng Saksi ni Jehovah, ng mga iglesia ni Manalo, ng mga Katoliko, na lihis doon sa mga sinasabi ng banal na kasulatan na ipinaliliwanag ninyo, napakaganda noong hanay, na madali pong ma-decipher, kapatid na Eli, itong tungkol dito sa barkadahan noong kabayong maputi na ang kasama ay iba-ibang kulay at yun namang kabayong maputi na kung saan naman po ay ang ating Panginoong Hesukristo naman ang nakasakay, na ang kasama naman ay mga kabarkada ring maputi. At napakaganda po noong pagkakahanay ng mga paliwanag mula sa banal na kasulatan, at salamat sa Diyos na nakukuha po ng ating mga panauhin, pati na yung kung Kapatid ano na Daniel, ang... meron na, niya sa akin dito, pati rin daw sa ating social media accounts, may mga pumasok na naintindihan din nila. Siguro bigyan natin ng pansin kapiraso sila, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at tignan po natin itong ilang mga reactions mula po sa ang dating daan at the Old Path social media accounts. Mula po kay Ralph Jason Palmes, magandang paksa ito at napaka-informative. Di mapapakinggan sa ibang relihiyon yan. Salamat sa Diyos. Si John Aldrin Makalalad, kaya pala maraming hindi nakakaunawa ng aklat ng Apokalipsis dahil pagpapahayag pala ito ng Diyos sa kanyang mga banal. Ngayon ko lang ito naunawaan. Salamat po sa Diyos. Si Danica Bianca Dakoykoy, tama po, kung alipin tayo ng Diyos, mauunawaan natin ang kasulatan. Pero kung hindi alipin, hindi intended sa mga hindi alipin ng Diyos, hindi mauunawaan. Si Esther Drapisa Collins, the book of Revelation is not that easy to understand. Thanks, Brother Eli, for your explanations. Little by little, listen very carefully. Si Marley Urmali. Kapatid Esther, huwag ka uling magpapasalamat sa akin. Magpasalamat tayo sa Diyos, tayong lahat. Kasi bigay ng Diyos ito, hindi natin ito sarili. Sige, kapatid na Daniel. Opo, at si Marley Umali naman ang galing. Salamat sa Diyos at napag-aaralan natin ng ganito. Kailanman ay hindi ito maririnig sa ibang mga pastor na nangangaral. Kung tutuusin, masela ng ganitong topic. Si Brother Eli lang ang naglalakas loob na ituro ito. Hindi niya ipinagkakait sa atin ang ganitong kaalaman. Salamat sa Diyos. Si Fatima Bedra, yan po ang Bible study. May basihan sa lahat ng paksa. Hindi yung imbento lang ng mga tao. Salamat sa Diyos.
Si Ariel Malikdem, nabulgar ang mga bulaang mga ngaral, halatang hindi naunawa ng mga malalaking sekta ang Biblia. Si Girly Magbiro, ito ang dapat na pinapakinggan ng mga tao. Makikinabang talaga ang makakapakinig. Salamat sa Diyos. Si Eliosa Marie Malig, mga sekta ng relihiyon na mali ang interpretasyon about sa nakasakay sa kabayong maputi, proving na ang Apokalipsis ay di mauunawa ng hindi alipin ng Diyos. Si Paul Jake Taginod, ang Bible study ng Ang Dating Daan ay hindi lang ordinaryong Bible study na parati kong natutunghayan, kundi ginagamitan ito ng iba't ibang mga reference na tiyak na marami akong natutunan. Si John Ray Pangilinan, napakaganda po talaga pag-aralan yung mga ganito pong paksa. Malalim at malinaw po talaga pagkapahayag ni Brother Eli. Salamat po sa Diyos sa pagkakataong makapakinig. Si Geoff Delgado Shelo, wow, extraordinary Bible study ito. Salamat sa Diyos. Si Ferdinand Labarda Marcos, napakaraming interpretasyon sa mga talatang ito, kaya nagkaligaw-ligaw ang mga relihiyon. Pero pag si Brother Eli, nagtuturo simple lang at napakaliwanag. Si Bongbong Baluyot Lagrimas Jr., ito ang tunay na Bible study. Himay bawat talata sa Biblia para maintindihan ng mga nanonood. Si Dennis Miano, napakadetalyado ng pag-discuss ni Brother Eli ng tungkol sa 4 na mga ngabayo para akong nasa classroom. Salamat sa Diyos sa mga karunungan galing sa Biblia. Si Nice One, yun palang umpisa ng ang paglitaw ng mga antikristo pagkatapos ni Juan. Napakagandang aral at hiwaga ang nabubunyag tungkol sa mga kabayong nasa Apokalipsis. Hindi lahat ng nakaputi ay totoo. Si Sleep Season, ang galing ng explanation. Bawat point may katumbas na verse. Oo nga naman, paano ka makakapang-fake kung di mo gagayahin ang original? Kung white ang original, white din. Ang galing ng analysis. Ilan lamang po sa ating mga social media reactions, kapatid na Eli. Yan po ang kanilang mga komentaryo. Salamat po mga kapatid. Umaasa ako na sa Lunes uli, dadalo kayo sa ating Bible exposition. Pwede kayo magtanong. Miyerkules uli, Bible exposition kung loloobin ng Diyos. Pero sa Biyernes po uli, ang kadugtong ng ating Bible study. Salamat sa lahat ng nakatutok sa internet. More or less 15,000 computers. We do not know how many people are watching in the internet. We do not even know how many people are watching via satellite. Napapakinggan po tayo through satellite services, even in the remotest sea. Doon sa gitna ng karagatan, sa mga bundok, pagka mayroon pong satellite na antena, makukuha ang dating daan. Loobin nawa ng Diyos, makarating ang karunungang ito na kanyang kaloob para sa lahat ng tao. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Maraming salamat po sa panonood. Sa Diyos po ang pinakamataas na pagpupuri at karangalan magpakailanman. Pag-ibig.